Hindi ako proud dito. Sa totoo lang, noong una akong pumayag sa pustahan, hindi ko masyadong inisip. Para lang itong laro, isang biro sa pagitan ng mga kaibigan. Ganun lang naman dapat ang simula. Nasa locker room kami pagkatapos ng ensayo, isa pang hapon na puno ng pawis at tawanan. Nag-uusap ang mga lalaki tungkol sa mga babae, gaya ng dati. Nagyayabang si Dean na kaya niyang makuha ang sinumang babae na gusto niya. Hindi ko masyadong pinansin iyon, hanggang sa bigla siyang tumingin sa akin. May pilyong ngiti sa labi niya na pamilyar na sa akin. "Oh, Ryan," sabi ni Dean, nakatawid ang mga braso. "Paano naman ikaw? Kaya mo bang makuha kahit sino na ligawan ka?" Nagkibit balikat ako. Wala akong pakialam sa laro, pero alam ko kung saan papunta ang usapan. "Siguro!" Kumislap ang mga mata ni Dean sa kalokohan. "Paano kung siya?" Tumango siya patungo sa bintana, at naroon siya. Si Lily. Naglalakad siya sa quadrangle, mahigpit na yakap ang sketchbook niya. Ang mahabang kayumangging buhok niya ay magulo, ngunit bagay sa kanya. Lagi siyang naka-oversized na sweater na parang palagi siyang lulunod dito. Pero sa isang banda, bumabagay sa kanya. Tahimik lang siya, laging nagsusulat o nagpipinta sa sketchbook niya, iniiwasan ang atensyon ng iba na parang salot. "Yung artistahin?" Itinaas ko ang kilay ko. "Sige na, pre." Ngumiti si Dean. "Ano, takot ka bang hindi mo kaya?" "Hindi naman sa hindi ko kaya. Sikat naman ako. Kapitan ng football, maganda ang mga grado, medyo may hitsura. Napapansin naman ako ng mga babae, at napapansin ko rin sila pabalik. Pero si Lily? Iba siya. Wala siyang pakialam sa ganon, at sa isang banda, nainganyo ako sa hamon. "Sige," sabi ko, tiniklop ang mga braso ko. "Ano ang pustahan?" Tumawa si Dean. "Papuntahin mo siya sa date bago matapos ang buwan. Ayun lang, manalo ka, sagot namin ang inumin mo hanggang matapos ang semester. At kung matalo ako, kailangan mong mag-streak sa football field sa susunod na home game." Pinagulong ko ang mga mata ko, pero committed na ako. Deal! Kinabukasan, nakita ko ang sarili kong nag-aabang sa may art room, sinusubukang huwag magmukhang naghihintay ako sa kanya. Lumabas din siya. Gaya ng dati, nakayuko, may earbuds sa tenga, walang pinapansin na iba. Tinawag ko ang pangalan niya at huminto siya, nagulat na tumingin sa akin. "Lily, di ba?" Kumunot ang noo niya ng bahagya at tinanggal ang isa sa earbuds niya. "Oo, ako si Ryan. Magkaklase tayo sa history, di ba?" Tumango siya, halatang naguguluhan. Oo, kilala kita." "Tama. Siyempre, kilala niya ako. Ako ang taong gustong kasama ng lahat, yung nasa gitna ng bawat biro at bawat party." Pero hindi ko siya napansin ng ganun dati. Hindi hanggang ngayon. "So, ganito." Simula ko, sinusubukang maging casual. "Iniisip ko kung gusto mong magkape minsan." Kumurap siya, parang tinanong ko siya ng math problem. "Kape?" "Oo, alam mo na, sa cafe sa kanto. Narinig ko kasi na mahilig ka sa art at mga ganon, at may cool na gallery sila sa likod." Nag-aatubili siya, nagpalipat-lipat ang bigat ng katawan niya mula sa isang paa papunta sa kabila. Kita ko na may pagdududa siya. "Ewan ko, kape lang naman, walang seryoso. Ano? Game ka ba?" Pagkalipas ng tila, napakahabang sandali, tumango siya. Bagaman, nanatiling maingat ang ekspresyon niya. "Okay, sige." Sa tingin ko, ngumiti ako. Nakaramdam ng munting tagumpay. "Ayos! Bukas pagkatapos ng klase?" Pumayag siya, at ganun na nga. Hindi ko masyadong inisip iyon noong una. Simula lang naman iyon ang pustahan. Madali lang. Nang magkita kami kinabukasan sa kafe, napansin ko ang mga bagay na hindi ko napansin dati. Ang paraan kung paano nagningning ang mga mata ni Lily kapag pinag-uusapan niya ang paborito niyang mga artist, o ang maliit na kunot sa noo niya kapag malalim ang iniisip. Wala kaming pinag-usapan na mabigat noong una. Art, musika, eskwela lang. Pero may kung ano kay Lily, may totoong at honest na pakiramdam na kakaiba sa ibang mga babaeng nakasama ko. Natawa ako sa kanyang tuyo, ngunit nakakatawang mga banat, na talagang nagulat ako. Hindi siya gaya ng tahimik,
at mahiyain na babae na inaasahan ko. May mga opinyon siya, mga passion, mga pangarap, at habang mas tumatagal kaming magkasama, mas lalo kong gustong makilala siya. Hindi para sa pustahan, kundi totoo na. Sa mga sumunod na linggo, mas madalas kaming nagkikita. Minsan naglalakad lang kami sa parke, siya'y nagpapaliwanag ng mga art theory na hindi ko naman talaga naiintindihan, pero nagpapanggap ako. Minsan, nauupo kami ulit sa cafe at nagdudoodle siya habang kinukwento ko ang tungkol sa team at ang pressure ng pagiging laging nasa spotlight. Nakikinig siya ng may pag-unawa na parang walang ibang ganito sa ibang tao. Talagang nakikinig siya. Unti-unti kong nalilimutan na nagsimula ang lahat ng ito dahil lang sa isang walang kwentang pustahan. Naging malabo ang mga linya at bago ko namalayan, mas lalo kong inaabangan ang bawat pagkakataon na makasama siya. Pero dumating ang gabing bumagsak ang lahat. Nasa bahay kami ni Dean para sa isa sa karaniwang party niya. Wala si Lily, hindi siya mahilig sa ganong mga eksena, pero nandun ako. Parang bumalik lang ang lahat sa normal. Parang bumabalik ako sa dati kong routine kasama ang mga kaibigan. Inuman, tawanan, mga walang kwentang usapan. Doon na nagsimula ulit si Dean na asarin ako. So, kamusta na si Artsy Girl? Tanong niya. May pilyong ngiti habang tinatapik ang balikat ko. Nanigas ako, biglang naalala kung bakit ko siya niyaya lumabas sa simula. Ayaw kong pag-usapan yon, pero tuloy-tuloy ang pangungulit ng mga lalaki. Nakuha mo na ba ang gusto mo? Tumawa si Dean, halatang wala siyang pakialam kundi sa pustahan lang. Pilit akong tumawa, sinusubukang iwasan. Oh, ayos naman? Tumaas ang kilay ni Dean. So, para sa inumin pa rin ito, di ba? Napatigil ako at doon ko napagtanto kung gaano na ako kalalim. Ang totoo, hindi na ako nandoon para sa pustahan. Nagmamalasakit ako kay Lily. Talagang nagmamalasakit. Pero hindi ko alam kung paano ko iyon aaminin sa mga kaibigan, lalo na kay Dean. Kaya tumango na lang ako, iniiwas ang mga mata ko. At biglang, narinig ko ang boses niya. Ryan? Paglingon ko, nandoon siya, nakatayo sa pintuan. Bumagsak ang puso ko sa sikmura ko. Marahil narinig niya ang lahat. Tumingin siya sa akin, may halong sakit at pagtataksil sa kanyang mukha. Ano ang pinag-uusapan nila? Binuksan ko ang bibig ko para magsalita, pero walang lumabas na salita. Narinig na niya ang sapat na. Lahat ba ng ito ay biro lang sa'yo? Tanong niya. Nanginginig ang boses. Pustahan lang? Hindi, Lily, hindi ganon. Sinubukan kong magpaliwanag, lumapit sa kanya, pero umatras siya. Huwag mo akong lokohin, bulong niya. Namumuo ang luha sa mga mata. Akala ko iba ka, akala ko. Umiling siya. Hindi na tinapos ang pangungusap. Parang gumuho ang mundo sa paligid ko. Lily, pakiusap. Hayaan mo akong magpaliwanag. Pero hindi niya ako pinakinggan. Tumalikod siya at umalis. Iniwan akong nakatayo doon. Pakiramdam ko ako ang pinakamasamang tao sa mundo. Ang mga sumunod na araw ay parang isang malabong alaala. Hindi niya sinasagot ang mga text ko. Hindi niya ako kinakausap sa eskwela. Parang wala na akong halaga. At sa totoo lang, hindi ko siya masisisi. Ginulo ko ang lahat. Isang walang kwentang pustahan ang nagsimula ng lahat, pero nagbago yon sa akin, naging totoo. Ngayon, dahil sa sarili kong duwag na desisyon, nasira ko ang lahat. Nag-isip ako ng matagal tungkol sa gagawin ko. Hindi ko kayang basta na lang siyang bitawan. Kailangan kong ipakita sa kanya na hindi ito laro lang, na totoo ang nararamdaman ko para sa kanya. Pero paano mo maaayos ang isang bagay kung nasira mo ang tiwala ng isang tao? Sa wakas, pagkatapos ng halos isang linggong katahimikan, natagpuan ko siyang nag-iisa sa art room pagkatapos ng klase. Tahimik na nagdodrawing. Kumakabog ang dibdib ko habang papalapit ako, pero alam kong kailangan kong gawin ito. Lily! Hindi siya tumingin. Alam kong ayaw mo akong marinig, pero pakiusap, pakinggan mo lang ako kahit sandali. Sabi ko, nagmamakaawa ang boses ko. Nagkamali ako, alam ko yon, at sobrang sorry ako. Hindi pa rin siya tumingin sa akin, pero alam kong nakikinig siya. Ang pustahan, nagsimula ito bilang isang walang kwentang bagay, okay? Pero hindi na ganun ngayon. Nagmamalasakit ako sa'yo, Lily.
Talagang nagmamalasakit. At alam kong hindi ko deserve ang kapatawaran mo. Pero kailangan kong sabihin sa'yo, mahabang katahimikan ang sumunod. Sa wakas, tumingin siya sa akin, nanatiling maingat ang mga mata niya, ngunit hindi na gaanong malamig. Sinaktan mo ako, mahina niyang sabi, nababasag ang boses. Alam ko, bulong ko. Sobrang sorry ako. Sandali kaming walang imik. Hindi ko alam ang sasabihin, kaya nanatili lang akong nakatayo doon, umaasa. Pagkatapos ng tila napakatagal na sandali, bumuntong hininga siya at ibinaba ang lapis niya. Hindi ko alam kung kaya pa kitang pagkatiwalaan ulit. Bumagsak ang puso ko, pero tumango ako. Naiintindihan ko. Pero, dagdag niya, tumayo siya. Siguro pwede tayong magsimula ulit. Tiningnan ko siya, nagulat. Talaga? Binigyan niya ako ng maliit, may alinlangan ng ngiti. Tingnan natin. At sa sandaling iyon, alam kong gugugulin ko ang bawat araw para patunayan sa kanya na sa pagkakataong ito, totoo na.